Sumasakit nga ang balakang at likod ko kaninang madaling araw kaya hindi nga ako nakabangon para makapagluto ng maaga. Alam niyo yung pakiramdam na gustong-gusto ng bumangon ng isip mo pero yung katawan mo ayaw talaga makisama. Kapag ganito pa namang may pasok si ate, kailangan ko talagang gumising ng maaga para nga maipagluto siya ng kanyang almusal at pati na din baon niya para sa tanghalian. Kaya lang hindi talaga ako nakabangon kanina at ang sakit talaga ng balakang at saka likod ko. At kapag ganun nga hindi ko na ipagluluto ng almusal si ate kaya umiinom na nga lang siya ng gatas at nagtitinapay na lang. Tapos kaninang umaga nagluto na nga ako ng almusal namin at sinangag ko nga lang ang bahaw. Naggisa nga lang ako ng munggo at magpiprito nga din ako ng tilapia. At habang nagluluto nga ako ay naghuhugas naman ako ng mga hugasin sa lababo at pagkatapos ko nga maghugas ay pinagbukod-bukod ko naman itong mga labahin dahil maglalaba nga ako ngayon. Ugali na talaga natin itong mga nanay na kapag may ginagawa tayo ay sabay-sabay talaga yung ginagawa natin. Yung hindi talaga tayo nag-i-standby lang sa isang gawain at pinagsasabay-sabay talaga natin. Pinapalambot ko pa naman ang munggo kaya nagsalang na nga muna ako ng unang batch ng labahin. At habang pauli-uli nga ako dito, pauli-uli nga din ang mata nitong batang maliit at laging nakatingin sa akin. Nakakatuwa lang at ang sarap talaga sa pakiramdam dahil kilalang kilala na talaga ako nitong batang maliit. Kung nakakapaglakad na nga ito ay nako baka humahabol na nga dito sa akin. Naalala ko nga pala nung last post ko, may nagtanong sa akin kung nasaan ba daw ang asawa ko at bakit ako daw lahat ang gumagawa ng gawaing bahay ngayong kapapanganak ko lang naman. Wala na ako magagawa doon dahil tamad talaga yung asawa ko at hindi ko talaga yan maaasahan dito sa bahay. Joke lang yan mga mare, syempre may trabaho ang asawa ko. Nung bagong panganak pa lang naman ako at saka nung buntis pa pala ako, siya yung gumagawa ng lahat dito sa bahay. Siya ang nagluluto, naglilinis. Syempre ngayong naka-recover na ako naman yung gagawa. Alangan naman sa kanya ko na naman iasa lahat. Siya na nga yung nagtatrabaho. Tapos maya-maya lang ay nakatapos na nga din ako magluto at etong ang hipag ko ay nag-uumpisa na sa paglalaba. Tinutulungan nga ako ng hipag ko sa paglalaba, sa paglilinis dito sa bahay, pagluluto at pag-aalaga sa batang maliit habang nandito pa siya sa bahay. At nandito nga ang hipag ko pero nakakaramdam pa rin talaga ako ng pagod. Paano pa kaya kapag umalis na siya at ako na lang ulit mag-isang maiwan dito? Nako, hindi ko na talaga alam. Pero kakayanin talaga dahil nanay tayo at obligasyon naman natin yon at responsibilidad natin. Hindi nga kaagad ako nakapagsaing dahil wala nga ang isa naming kaldero at kinalangan ng asawa ko sa shop nila. Kaya ayun, na-late nga ako ng pagsasaing at hindi ko nga naisabay sa kapitbahay namin ang pagkain ni ate. May magbabantay naman sa batang maliit kaya ako na nga lang ang sumaglit sa pagdadala ng pagkain ni ate. At dahil umuulan nga ay ang putik-putik na ng daan at dahil malapit na nga ang fiesta dito ay meron na nga mga nakakabit na banderitas. Hapon na nga din kami nakatapos sa paglalaban ng hipag ko at siya na nga din na nagtapos dahil umiyak na nga ang batang maliit. Nakakatuwa nga itong batang maliit dahil parang gusto na nga niyang gumapang. O siya, paano mga mare, hanggang dito na nga lang ulit for today's mini vlog.